Tatlong ulam po ang i-share ko sa inyo. Iba't ibang putahe po. May pambaon din po. Kayo na po ang mamili kung ano gusto nyo. Ang wish ko lang po sana ay lahat. Niluto ko po ito nung minsan ako'y dumalaw sa pamilya ko sa Las Vegas. Salamat naman at nagustuhan nila. Umpisahan po natin sa ulam number 1. Ito pong aking gagawing ulam. Ito po yung pork belly, liempo, na hiniwa ko sa ganeriya. O ganyan. Pero hindi po masyadong makakapalang hiwa. Maglalagay po tayo ng asin, pamintan durog, onion powder, garlic powder, taktakan nyo po ng konting atsuete. O, lagyan din po natin ng ketchup, 3 kutsarang ketchup, yung ketchup po natin sa Pilipinas ang ginamit ko. O, ito po yung pampalambot din, tenderizer po ito, isang maliit na lata po ng 7-Up kung gusto nyo. O, yun. Tapos lalagyan ko po ng toyo, 2 kutsarang toyo. Hayaan po natin, haluin po natin at ito'y ibababad natin. Kung gusto niyo po ng magdamag, gusto niyo naman po ay mga 6 na oras basta po ma-develop ang flavor at pumula. Ngayon, kung kayo po ay nagmamadali at wala kayong isang magdamag, ganun na lang po ang gawin niyo Kung kayo po ay nag-i-enjoy sa mga videos na ipinopost ko, pwede po bang pakitulungan niyo ako to grow my YouTube channel by clicking the like on this video and also subscribing. Maraming salamat po! Isasama na po natin itong ating pinagbabaran at hayaan po natin kumulo kasama yung pinagbabaran at naging malagkit. O siya, sa tingin nyo, ayos na po ba ito? Pangmalakasang almusal po ire. Kapag kinagat nyo ito, naku po, nandun ang alat, nandun ang tamis, bahala na po kayo sa sausawan. Kamatis, sukang maanghang, kahit po ketchup, ayos na. Kung hindi nyo po nagustuhan yan, ito po ang dish number 2. Nilagay ko po muna yung malalaking hipon sa freezer ng mga 30 minutes para tumigas-tigas ng konti. Tapos po, lagyan lang natin ng konting cornstarch. Siguro yung 2 kutsarang cornstarch. Lagyan ko po ng 1 kutsaritang shrimp flavor. Tapos konting asin. At saka po paminta. Haluin po natin yan Tsaka po natin iprito itong ating hipon. Mainam po talagang inilalagay nyo sa freezer ang inyong malalaking hipon. Wala na po itong buntot pero meron pa siyang balat. Tinanggal ko lang po yung antena para po tumigas-tigas bago nyo pagulungin sa cornstarch. Maganda po yung ganyang klase ng pagluluto para malutong, crispy pag pinaghalo-halo na natin yung ricado mamaya. Siguro po ito yung mga 30 piraso ng hipon. Hindi ko po binilang Yan. Sige. O sandali lamang balik na po natin para yung kabila naman ang maiprito't pumula. Ganyan lamang. Hindi po kinakailangan matagal ang pagluluto nitong ating hipon kahit po ito'y may balat. Mga 2-3 minuto lang po ayos na. Pinapagulong nyo lang sa mantika, tinahalo nyo para hindi po manikit yung ating hipon sa ating kawali. Pagkatapos hanguin na po natin at yun na yun. Kukunin ko yung konting mantika, hindi ko po gagamitin lahat. Siguro po yung mga 3 kutsara ng mantika lang ang gagamitin natin Gigisa ko na po itong ating konting luya. Lagyan po natin ng maraming bawang. Kinakailangan po yung maraming bawang ito. Kung gusto po lagyan ng sibuyas lagyan nyo. Ito po yung onion powder. Haluin po natin yan hanggang sa mabango ang ating luya at bawang. Maamoy nyo naman yan Lalagay ko na po itong ating berding sile at saka itong siling pula. Halo po tayo sandali. Mihan po natin ang paglalagay ng wansoy o kaya naman ay kinchay. Dahon ng celery. Sige, halo po. Lalagay ko na po itong siling panigang. Isang maliit na siling panigang, tinanggal lang ang buto at hiwa na parang bilog. Sandaling halo lang Huwag lang hindi malanta yung ating mga gulay pero hindi dapat kinakailangang lutong-luto. Yan po ang technique sa pagluluto ko niring ulam na ito. Tsaka ako po ibabalik itong ating hipon. Pansin nyo ba, ang dami ng kamatis na inilalagay ko, sariwa. At napansin nyo ba, sa huling part po ng pagluluto ko, inilagay ang ating sariwang kamate. Hindi po mawawala ang ating salt at saka ang pepper. Kinakailangan po sa huli, lalagyan natin ng kalahating kutsaritang salt at saka kalahating kutsaritang ground pepper. Yan po ang version ko ng salt and pepper shrimp. Tapos halo lang ng halo.
Alam ko mga kaibigan, medyo may kamahalan po itong malalaking hipon na aking ginamit. Kapag ka medyo nakakaluwag po tayo isingit nyo to sa inyong gagawin. Dahil yung ibang Ricardo naman yung mga gulay palagay ko kayang-kaya ng budget nyo. Siguraduhin nyo lang pong sariwa yung mga gulay at madali naman tong lutuin. Importante po na ilagay nyo sa freezer naman kalahating oras yung hipon nyo bago nyo pagulungin sa cornstarch at iprito nyo na mainit ang mantika. Ito naman po ang dish number 3, may sabaw naman po. Lagay na po natin ang konting luya, isang maliit na sibuyas, idagdag na po natin ang bawang, mga 5 pirasong bawang po. O kapag ka po mapulat-pulat, mabango-bango na itong ating luya, tsaka po natin ilagay itong ating baboy. Yo! Sige, isang kutsa po muna natin sandali at hayaan natin pumula-pula ng konti itong ating baboy. Lalagyan ko na po ng paminta ha. Hindi nyo kinakailangan maglagay. Kung gusto nyo pong maglagay ng pork flavor, ayos din. Tapos po patis. Maalat na po yung pork flavor, kaya ito ganito na lamang 2 takip. Ganyan din po ba kayo, ginagamit yung takip? O yun, 2 takip. Masabaw po itong ulam natin, kaya maraming tubig ako ilalagay ha. Siguro po yung mga 4 na tasa. Isang halo lamang at pakukuluin po natin to. Siya, takpan na po natin. Tingnan nga natin. Ilalagay ko na po itong ating atay. Atay po ito ng baboy. Madaling maluto ang atay, kaya sa huling parte ng pagluluto nyo ilalagay halu-haluin nyo lang po ng kaunti. Takpan po natin. O pagkatapos po ng ilang minuto, ilalagay ko muna itong ating tangkay ng Chinese celery. Parang kinchay din ng lasa. Haluin po natin kasi mas matagal lumambot yung tangkay kaysa dun sa dahon. So yun ang inuna. Tingnan natin. Tikman nyo na muna. Ngayon, pasintabi po sa ating mga kapatid sa iglesia, mga kaibigan Ang ginagawa ko po Batchoy Tagalog, kaya may dugo. Kayaan po nating maluto yung dugo ng maayos sandali po. Kung sa pakiwari nyo ay luto na ang dugo, sunod na po natin tong dahon ng Chinese celery. Sa atin ay kinchay. Ang inilalagay, ayos din po yun. Kung wala kahit bansoy, dun sa mga lugar dito sa Amerika na walang kinchay o Chinese celery mainam na wansoy na lamang kaysa naman wala. Okay, sibuyas na mura. Dagdagan ko po ng tubig at lalagyan natin yan ng takpan muna natin. O siya, miswa po. Alam nyo naman, ang miswa, masyadong mahilig sumipsip yan ng tubig. Sipsip po ang miswa, di po ba? So ngayon, depende sa dami ng miswa ang ilalagay nyo. Ilubog nyo na lang po, hinaan nyo po ang apoy. Ito po ay Batchoy Tagalog. Takpan po natin, patayin ang apoy at hayaan nating matunaw o kaya lumambot yung ating miswa. Yun na yun. Ako po lumaki sa Pasig na talagang kinagigiliwan namin kainin itong ating nilutong Batchoy Tagalog na may miswa. Doon po sa ating mga kapatid sa iglesia, pasintabi na po at sa mga kaibigan nating hindi kumakain ng dugo ng baboy o karning baboy o kaya naman po yung ating atay ng baboy. Pero para po sa akin at sa mga kaibigan natin na talagang mahilig at lumaki kumakain itong Batchoy Tagalog galit-galit po muna tayo at baka masiko ko po kayo pagkain ko maraming kanin. Talagang tatagak-tak ang pawis yung sarap ng ating nilutong Batchoy Tagalog. Nagustuhan niyo po ba? O bukas, iba naman po ang lulutuin natin. Salamat po, Ron Bilaro!